At ayan po mga ka-crypto, sa video na ito ay pag-usapan po natin ang mga balita tungkol kay XRP at Bitcoin. Pero simulan po natin yung mga balita tungkol dito kay XRP. Kung saan ang ating pinakaunang balita rito ay sabi rito ay 17 reasons for being bullish on XRP. Yan, marami po ang naiinip sa galaw ng presyo. Pero para po sa isang veteran analyst na si Crypto Bull, ito na raw ang pinaka-exciting na panahon para kay XRP. Sa gitna ng duda ng marami, naglatag po siya ng 17 dahilan or 17 reasons kung bakit mega bullish pa rin ang status ng token na ito. Kaya handa ka na ba sa katotohanan? Ang una pong sandata ni XRP ay ang regulatory clarity. Matapos po ang mahabang laban sa SEC, si XRP na lang ang tanging digital asset sa United States na may opisyal na judicial clarification na hindi ito isang security. Habang ang ibang crypto ay kabado pa rin sa regulatory pressure, si XRP ay malaya ng lumipad dahil malinis na ang pangalan nito sa korte. Ito ang nag-iisang asset na may green light mula po sa batas at malaking factor ito para sa mga institutional investors. Pagdating naman po sa tech, hindi hamak na mas mabilis, mas mura at mas energy efficient ang XRP Ledger kumpara po kay Bitcoin at Ethereum. Walang congestion at napakababa ng transaction cost. Idagdag din natin ang matibay na kasaysayan nito na walang downtime at ang user-friendly na wallet infrastructure tulad po ng Zoom or XUMM. Ngayon ay bakit ka gagamit ng mabagal at mahal kung mayroon namang XRP na subok na ang bilis at tatag sa loob ng maraming taon? Ngayon ay hindi lamang po ito speculative asset. Ito ay may real-world utility. Sa pakikipagtulungan po ng Ripple sa mga higante tulad ng SBI Holdings at saka Franklin Templeton, ginagamit na po si XRP para sa cross-border payments. Mayroon ding inaasahang capital rotation mula sa Ethereum patungong XRP dahil sa mga issues sa network ng Ethereum. At dahil nasa $1.43 pa lamang ang presyo, kailangan lang ng 165% rally para muling maabot ang dating all-time high na nasa $3.80. Napakaliit po na gap yan para sa isang mega rally. At ayan, balikan po natin ang post dito ni Crypto Bull. Ayan, buksan na lamang po ninyo yung kanyang actual na post dito para mabasa po ninyo yung kanyang sinasabing 17 reasons dito. At ayan, ang masasabi ko po rito ay ang XRP Army ang itinuturing na pinaka-loyal sa community sa buong mundo ng crypto. Sa suporta po ng community, legal wins at saka institutional adoption, mukhang hindi na po mapipigilan ang pag-akyat nito. Yan ang 17 dahilan or 17 reasons dito para maging bullish. Yan. Sapat na ba ito para sa susunod na matinding paggalaw? At ayan, ipagpatuloy po natin ang ating balitang XRP dito. Sabi rito ay research team reveals something big is brewing for XRP. Yan, may malaking niluluto po sa kusina ng Ripple. At ayon sa mga eksperto, baka ito na ang biggest bombshell sa kasaysayan ng XRP. Ngayon pong February 2026, niyanig ni Paul Baron ang community matapos pong isiwalat na may nahanap ang kanyang research team na something big na matagal na nating nakikita pero hindi lang natin napapansin. Ano nga ba itong tinutukoy na hidden in plain sight? Nakatutok po ang lahat sa Clarity Act.
At ayon po kay Baron, ang development na ito ay direktang konektado sa bagong batas na posibleng magpabago sa kapalaran ng kripto sa Amerika. Sabi nga niya, lock-in XRP, dahil ang detalye ay ilalabas na sa susunod na linggo. Nakakatawa na marami po ang nakatingin lang sa presyo, pero ang tunay na laro ay nasa regulatory framework na tahimik na binubuo sa background. Ngayon ay hindi lamang po si Baron ang maingay. Mismo si Ripple CEO Brad Garlinghouse ay nagpahayag na may 80% chance ang Digital Asset Market Clarity Act na maging ganap na batas pagdating po ng buwan ng Abril or April. Kaya ang bill na ito ay gumagalaw na ngayon sa Senate Banking Committee. Isipin po ninyo yan mga kakripto. Kapag naging batas ito, wala nang rason ang mga dambuhalang bangko para matakot sa XRP Ledger. Ito na ang hudyat para sa mass institutional adoption na dekada na nating hinihintay. May mga haka-haka rin na ang bombshell ay tungkol sa mas malalim na integration ng RLUSD o ang stablecoin ng Ripple. Sinasabing ang infrastructure ay quietly stacking up. Kapag ang mga bangko ay gumamit na ng RLUSD para sa liquidity, tataas po ang transaction volume sa XRP Ledger. Ngayon habang tumataas po ang volume, mas mabilis po ang token burn. Bagamat maliit lang ang impact nito sa umpisa, ang long-term effect sa supply ay hindi po biro. Ang diskarte po ng Ripple ay bank first at mukhang malapit na nating makita ang bunga nito. Ngayon ang masasabi ko po rito ay nakatitig na ba ang lahat sa plain sight? Ang timing po ng pasabog ni Paul Baron at ang momentum ng Clarity Act ay hindi nagkataon lamang. Ripple is preparing a major strategic move. Kaya ang tanong, handa ka na ba sa reveal sa susunod na linggo? Kaya manatili pong nakatutok dahil mukhang malapit na ang katotohanan. At ayan, balitang XRP pa rin po tayo mga crypto. At ang sabi rito ay Chartist says XRP price will go extremely bullish in March. Here is the signal. Ayan, handa na ba kayo para sa susunod na buwan? Kasi ayon po sa mga eksperto, ang March 2026 ay posibleng maging historically bullish para kay XRP. May isang signal na lumabas po na huling nakita pa noong 2017 at kung uulit po ang kasaysayan, baka hindi nyo na maabutan ang presyong ito. At ayan, isa pong kilalang analyst na si CryptoBull ang naglabas ng 3-day chart. Ipinapakita po rito ang tinatawag na 2017 fractal. Ayan po ang kanyang chart. Matapos po ang mahigit 400 araw or 400 days na pagkakaipit sa isang narrow range, sa XRP ay nagpapakita na po ng sinyales ng paglabas. Parang bulkang matagal na natulog, pero ngayon ay nagsisimula ng umusok. Ang consolidation na nagsimula pa noong huling bahagi ng 2024 ay tapos na. Ang support levels ay nanatili pong matatag at handa na para sa acceleration phase. Ngayon ay heto po ang mga petsang dapat po nating markahan sa ating kalendaryo. Base po sa fractal comparison, posibleng tamaan po ni XRP ang presyong $4 pagdating ng March 2. Kung mangyayari ito, malalampasan na nito ang lumang all-time high sa $3.65. Pero hindi pa dito nagtatapos. Ayon po sa pattern, kung mananatili ang buying pressure, posibleng umakyat ang presyo hanggang $9 sa loob lang ng mahigit isang linggo o bandang March 11. Ngayon ay bakit ngayon lang ito mangyayari?
Dahil po sa mahigit 400 days na sideways movement, ang coil o spring ng XRP ay sobrang higpit na. Ang breakout mula sa consolidation zone na ito ay karaniwang sinusundan ng mabilis na price acceleration. Ngayon ay hindi po ito haka-haka lang, kundi hango sa observable chart patterns. Ang bawat kandila or candle sa 3-day chart ay nagpapakita na ng matinding buying pressure na hindi po nakikita sa mga nakaraang buwan. Ngayon ang masasabi ko po rito ay ang market outlook para sa March ay malinaw. Extremely bullish. Yan, kung ang 2017 structure ang pagbabasihan, papasok na sa XRP sa isang period of significant upward potential. Aabot na nga ba tayo sa $9 sa loob ng 2 linggo? Abangan po natin ang galaw ng market ngayong March. At ayan mga ka-crypto, balitang XRP pa rin po tayo. At ang sabi rito ay Coinbase urges Congress to scrap capital gains taxes on Bitcoin, XRP, and others. Ayan, isipin po ninyo ito mga ka-crypto. Bumili kayo ng kape gamit sa XRP, tapos kailangan ninyo pang i-report sa tax office ang bawat sentimo na kinita ninyo. Isang malaking sakit sa ulo po, di ba? Kaya naman ngayong February 2026, kinalampag ng Coinbase ang US Congress para itigil na ang capital gains tax sa mga daily payments. Isa pong congressional session. Sa isa pong congressional session ay diretsahang nanawagan po ang Coinbase executive na si Lawrence Zlatkin. Ang hirit po nila, alisin na ang capital gains tax sa maliliit at pang-araw-araw na transaction gamit ang digital assets tulad po ng XRP at Bitcoin. Ayon po sa crypto expert dito na si John Squire, ang pagkilala kay XRP bilang tunay na pera ay hindi na lang pangarap. Ito po ay nagiging realidad na. Kasi naman, sino ba ang gaganahang gumamit ng crypto kung bawat pag-swipe mo ay may kasamang tax reporting? Imbis na makatulong, lalo lang nitong pinapabagal ang adoption. Nagbabala na rin po itong si Zlatkin tungkol sa tinatawag na over-reporting. Kung wala pong dinidismiss, kung walang dinidismiss na rule o yung exemption para sa maliliit na halaga, mapupuno ang Internal Revenue Service ng bilyong-bilyong report na wala namang kwenta. Isipin po ninyo, pati ang mga accountants ay nag-aalala na. Sabi po ni Zlatkin, ang crypto ay para sa lahat. Ito ay isang democratized financial asset class. Pero kung gagawin itong sobrang komplikado ng gobyerno, ang mga taxpayers at regulators mismo ang malulunod sa paperwork. Ngayon ay bakit ito critical para kay XRP? Yan, critical po ito dahil sa XRP ay ginawa talaga para sa mabilis at murang payments. Kung papasa po ang hirit ng Coinbase, si XRP ay hindi na lang ituturing na investment asset, kundi isang practical payment tool. Ibig sabihin, maaari ka nang magbayad ng groceries o bills gamit sa XRP nang hindi iniisip ang komplikadong tax compliance. Ito po ang hudyat para sa mass adoption na matagal na nating hinihintay. Ngayon ang masasabi ko po rito ay ang desisyon ay nasa kamay ng mga mambabatas. Papayag ba silang gawing simple ang batas o mananatiling hadlang ang tax sa pag-unlad ng teknolohiya? Isang bagay lamang po ang sigurado. Ang laban ng Coinbase ay laban ng bawat crypto holder. Kaya abangan na lamang po natin ang development sa pangyayaring ito. At ayan, balitang XRP pa rin po tayo. Sabi rito ay XRP Binance Reserves
drop 200 million as holders move off exchange. Yan po. May malaking nangyayari po sa likod ng mga charts. Nitong nakaraang 10 araw or 10 days, mahigit 200 milyong XRP or 200 million XRP ang biglang nawala kay Binance. Kaya ang tanong ay saan ito pumunta? At bakit ito itinuturing na bullish signal ng maraming analyst? Kaya pag-usapan po natin ang unti-unting pagkaubos ng supply sa mga exchanges. Ayon po sa pinakabagong data, ang XRP exchange supply ratio sa Binance ay bumagsak po mula 0.027 patungong 0.025. Sa madaling salita, mga 200 million XRP ang kinuha ng mga holders mula sa platform at inilipat po sa private custody. Hindi ito isang mabilisang move lamang. Ito ay isang steady downward trend. Ibig sabihin, mas pinipili na ng mga investors na itago ang kanilang mga tokens sa sarili nilang wallets kaysa iwanan ang mga ito sa exchange para ibenta. Ngayon ay bakit po ba ito mahalaga? Simple lamang po mga ka-crypto. Kapag mas kaunti po ang XRP sa mga exchanges, mas kaunti ang sell-side liquidity. Sa kasalukuyan, ang presyo po ay naglalaro sa $1.43. Pero ang exchange balances ay nasa multi-year lows. Ang withdrawal wave na nakikita natin ngayon ay mas malaki pa kumpara sa buong accumulation data ng nakaraang taon. Ito ay isang structural change. Ang mga holders ay mukhang naghahanda para sa long-term kaysa sa panandaliang trade lamang. Pero pero babagsak ba o tataas ang presyo? Bagamat bumaba po ng konti ang presyo nitong nakalipas lamang na 24 oras, ang paglabas naman ng tokens ay indikasyon ng matinding investor interest sa lower levels. Ngayon kapag bumalik po ang demand pero wala nang mabili sa mga exchanges dahil nasa private wallets na ang supply, dito na po pumapasok ang tinatawag na supply shock. Hindi po ito garantiya ng pagtaas agad, pero binabago po nito ang market structure para paboran ang mga bulls sa hinaharap. Ngayon ang masasabi ko po rito ay ang Binance reserves ay patuloy po na bumababa at ang mga holders ay tila nawawalan na ng gana sa day trading at mas pinipili po ang self-custody. Ito na kaya ang hudyat ng susunod na malaking supply squeeze? Kaya manatili po tayong alerto sa galaw ng mga whales. At ayan, balitang XRP pa rin po tayo rito. Sabi rito ay XRP Community Convenes at Crypto Event, Ripple CEO comments. Habang lahat ay nakatuon po sa presyo, ang XRP community naman ay gumagawa ng ingay sa Denver. Ayan, niyanig po ng mga XRP builders at creators ang ETH Denver event. Maging ang CEO ng Ripple na si Brad Garlinghouse, hindi po niya napigilang mag-react sa kanyang nakitang suporta. Lampas 25,000 builders at creators ang nagtipon-tipon po sa ETH Denver Bid-Laton. Yan, Bid-Laton. Pero ang highlight, ang XRP Community Night. Isang gabi ng network para sa mga partners at developers ng XRP Ledger ecosystem. Nang kumalat po ang mga litrato sa X, tatlong salita lang ang binitawan ni Brad Garlinghouse. Love to see it. Ayan po. Kahit sa gitna ng competition sa Web3, ipinakita po ng XRP Army na hindi sila basta-basta mawawala sa mapa. Hindi lang party ang ganap dahil ang Ripple ay patuloy po sa pag-secure ng mga higanting partnership. Kamakailan ay nakipag-alyansa po ang Ripple sa Deutsche Bank para sa custody services. At dito po sa Asia, ang SBI Ripple Asia ay pumirma ng MOU kasama po ang Asia Web 3 Alliance, Japan.
Layunin nito na magbigay po ng technical support sa mga startups na gustong gumamit ng blockchain sa financial services. Ibig pong sabihin, ang adoption po ng XRP Ledger ay hindi lang pang USA, kundi pang buong mundo na talaga. Para naman sa mga tech-savvy, may malagang update po sa XRP Ledger. Nag-rotate po ng GPG keys ang Ripple para sa security ng mga software packages. Malagang i-update ang mga repository keys para hindi po magka-issue sa susunod na automatic upgrades. At para po sa mga nag-aalala sa batch amendment bug, huwag po kayong mag-alala. Ang XRPL Foundation ay kasalukuyan ng nag-aayos ng fix para masiguro po ang smooth at safe. Yan, masiguro po na smooth at safe ang bawat transaction sa network. Ngayon, ang masasabi ko po tungkol dito ay mula po sa White House meetings hanggang sa Denver parties, malinaw na ang Ripple at ang XRP community ay nasa sentro ng usapan ngayong taong 2026. Ang presyo po ay malaga, pero ang network growth at community support ang tunay na pundasyon. Kaya handa na ba kayo sa susunod na wave ng adoption? At ayan mga ka-crypto, balitang Bitcoin na po tayo. Sabi rito ay spot Bitcoin ETF record 5 weeks of net withdrawals totaling $3.8 billion. Yan, 5 linggo na po ang nakakalipas. Pero tila hindi pa rin tumitigil ang paglabas ng pera sa US spot Bitcoin ETF. Sa huling tala, umabot na sa $3.8 billion ang kabuang net withdrawals. Ano nga ba ang nangyari sa mga malalaking investors at bakit sila nag-e-exit? Huwag po tayong malito sa numbers. Himayin natin ito. Nitong nakaraang linggo lamang, mahigit $315 million ang lumabas sa mga funds. Ang pinakamalaking bagsak. Yan, ang pinakamalaking bagsak nangyari po noong huling linggo ng January kung saan halos $1.5 billion ang hinugot ng mga investors sa loob lang ng 7 araw. Kahit may mga araw na nagkakaroon ng inflows o pasok ng pera tulad ng Biyernes na may $88 million, natatabunan pa rin ito ng dambuhalang redemptions. Nito pong February 12, itong February 12 pa lang, $410 million agad ang nawala. Talagang ramdam ang lamig sa market. Ngayon ay bakit nga ba ito nangyayari? Ayon po sa mga expert mula sa Kronos Research, hindi naman nawawalan ng tiwala ang mga institution. Ang tawag dito ay institutional de-risking. Dahil sa geopolitical tensions at trade disputes, pinipili ng mga malalaking player na maging safe muna at bawasan ang kanilang exposure sa riskier assets tulad ng Bitcoin. Dagdag pa rito, ang Crypto Fear and Greed Index ay kasalukuyang nasa value na 14 o extreme fear. Ibig mong sabihin yan, ang sentiment po ng nakakarami ay takot. Yan, takot or sobrang takot. Yan, na lalong nagpapabagal sa pagpasok po ng bagong puhunan. Ngayon ay hindi lamang po si Bitcoin ang tinatamaan. Maging ang Spot Ether ETF ay damay din sa trend. 5 linggo na ring negatibo ang flows ng ETH, kung saan mahigit $123 million ang lumabas noong nakaraang linggo lamang. Mukhang synchronize po ang pag-atras ng mga investors sa dalawang pinakamalaking cryptocurrency habang hinihintay ang mas malinaw na balita tungkol po sa ekonomiya, tulad ng jobless claims data at usapin sa interest rates. Ayan, ang masasabi ko po rito ay sa kabila ng mga outflows na ito, ang mga Bitcoin ETF ay mayroon pa ring mahigit $85 billion sa total assets. Halos 6.3% ng buong market cap ni Bitcoin.
Ibig bang sabihin ay nandito pa rin ang mga institution, nag-aabang lang ng tamang timing. Hudyat na ba ito ng pagbagsak o isa lang itong pansamantalang correction? At heto naman po ang ating sunod na balitang Bitcoin. Sabi dito, Bitcoin 150K dollar price calls are drying up, which is healthy sentiment. Ayan, nasa na ang mga nagsasabing mahihit ang $150,000 na presyo ni Bitcoin. Ngayon pong February 2026, tila tumatahimik na po ang mga Lambo memes sa social media. Pero ayon po sa sentiment, ang pagkawala ng retail optimism na ito ay posibleng isang healthy indicator. Bakit nga ba mas maganda ang market kapag walang masyadong maingay? Ayon po sa pinakabagong report ng sentiment, ang mga moon calls o yung mga hula na aabot si Bitcoin sa $150,000 hanggang $200,000 ay unti-unti nang nagda-dry up. Ang pagbaba po ng FOMO o fear of missing out ay isang sinyalis na ang retail investors ay nagiging mas realistic na po. Kadalasan po kasi kapag ang lahat ay sumisigaw na ng to the moon, doon po nagkakaroon ng correction. Ngayon mas neutral na po ang usapan. Mas nagkakaroon na po ng space ang market para sa isang organic na paggalaw. Pero heto po ang nakakalito. Habang ang social media sentiment ay nasa neutral territory na, ang Crypto Fear and Greed Index ay nakadikit pa rin sa extreme fear na may score na 8 lamang. Ibig pong sabihin, kahit hindi na po masyadong bearish ang mga comments online, ramdam pa rin ang takot sa actual na trading behavior. Ang Bitcoin po ay bumagsak ng mahigit 24% sa nakalipas na 30 araw or 30 days. At kahit umakyat po ito sa $67,000 na price level, marami pa rin ang nag-aalinlangan kung itutuloy ba ang buy orders. Ngayon ay hindi lamang po sentiment ang dapat bantayan. Ayon naman po sa sentiment ay may mga warning signs sa network. Ang transaction volume po, active addresses at network growth ay steadily declining. Sa madaling salita, ang mga traders ay kasalukuyang sitting on their hands o nagmamasid lang sa gilid. Ang dormancy na ito ay hindi naman agad-agad bearish, pero kailangan po ng bagong user participation para masabing may tunay na market expansion na nagaganap. Ngayon, ang masasabi ko naman tungkol dito ay mas ligtas po ang market kapag walang hype. Ang pagbabalik po sa neutral sentiment ay pwedeng maging pundasyon ng susunod na galaw. Pero hanggat hindi po bumabalik ang sigla ng network activity, kailangan po ng dobleng ingat. Naniniwala ka pa rin ba sa $150,000 Bitcoin price o sapat na ang stability sa ngayon? At heto na po ang ating panghuling balita dito kay Bitcoin sa video na ito. Yan, sabi rito ay Robert Kiyosaki buys another Bitcoin at $67,000 as BTC price shows recovery sign. Ayan, habang ang marami ay kinakabahan dahil po sa pagdausdos ng presyo ni Bitcoin, ang author ng Rich Dad Poor Dad na si Robert Kiyosaki relax lang at bumili pa ng isang buong Bitcoin sa halagang $67,000. Ngayon ay bakit po siya bumili sa gitna ng tinatawag na crush? Ito po ang kailangan nating malaman tungkol sa big print at sa $60,000 support level. Ayon po kay Kiyosaki, may dalawang rason kung bakit hindi po siya natatakot. Una, ang inaasahan niyang big print. Naniniwala siya na dahil sa bigat ng utang ng Amerika, mapipilitan po ang gobyerno na mag-print ng trillions of dollars.
Kapag nangyari yan, babagsak po ang value ng pera at tataas ang mga scarce assets. Pangalawa, ang 21 million hard cap ng Bitcoin. Habang papalapit po tayo sa huling Bitcoin na namimina, yan, namamine, naniniwala po si Kiyosaki na mas hihigat pa ito sa ginto dahil sa limitadong supply na walang central authority na pwedeng makialam. Pero ano nga ba ang sinasabi ng chart? Yan, si Bitcoin ay nasa isang technical crossroads. Yan, nakikita po nating bumaba ang kanyang presyo mula $126,000 hanggang sa mates ang $60,000 na support level sa loob ng isang long-term ascending channel. Ang $60,000 zone na ito ang nagsisilbing floor ng market sa loob ng ilang taon. Sa tuwing tatama po ang presyo rito, lagi itong nagkakaroon ng malakas na rebound. Yan, kung maghuhold po ang level na ito, malaki po ang tsansa na makikita tayo ng panibagong upward leg patungo sa bagong highs. Bagamat wala pang bullish confirmation, may mga early signs na ng stabilization sa pagitan po ng $60,000 hanggang $65,000. Ang kailangan na lang natin ay isang malakas na weekly close para masabing tapos na ang retracement. Kumbaga nag-aabang lang ang mga buyers sa ibaba. Kung mabibigo po si Bitcoin na hawakan ang channel base, dito lang tayo pwedeng makakita ng mas malalim na pagbaba. Pero hanggat nasa loob tayo ng tumataas na range, ang long-term trend ay bullish pa rin. Ngayon, ang masasabi ko naman po tungkol dito ay hindi focus ni Kiyosaki ang short-term volatility. Para sa kanya, ang supply mechanics ng Bitcoin ang siyang tunay na laro. Sa pagitan po ng macro risk at saka digital scarcity, tinitingnan ng mga experts ang puntong ito bilang mahalagang entry level. Kaya ang tanong, maniniwala ka ba sa chart o sa takot ng market? At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panonood.